Kumusta kayong lahat? Medyo natagalan bago ulit ako mag-upload kasi medyo busy. At saka isa pa, yung kapitbahay ko rito sa aking tabi, lagi nagpapatugtog kaya baka madali ako ng copyright. Tulad niya may tumutugtog. Hindi ko alam kung madali ito ng copyright. Bahala na. Okay, so ang gagawin kong project ngayon ay isang kama na spring type. Ibig sabihin nagbabounce pero walang spring. Parang imposible purong bakal kasi. Then pagka nalagyan ng load, magbabounce siya. I mean gagalaw. Tapos babalik siya sa normal na shape kapag wala na ang load. Okay, so ito ang magiging project ko ngayon. So, actually wala ito sa standard. Ibig sabihin, wala talaga sa sukat ng kama. Pasadya lang ito ng may-ari. Pwede namang i-customize ang pinaka-foam. Okay, so ang sukat ng kanyang lapad, yan. So, ito yung detalye. So, ito ay 48 inches. Tapos dito, 78 inches. Then, ang height ng ating headboard, mula rito sa pinaka-base ng kama, bali 47 inches. Tapos, mula dun sa sahig ng kama, so ayan ang height, bali 30 inches. Okay, by the way, ang design na ito, detachable itong ating headboard. Ito-tornilyo na lang para hindi mahirap mag-deliver, hindi mahirap pagpasok sa bahay, para madaling ipasok. Itong mga paa, ang height niyan ay 17 inches. Yan. Ang taas na ito, 17 inches. Usually, ang ginagawa ko kadalasan 16 inches, pero ito gusto na mayari, kaya gusto taasan ng konti. So, ginawa kong 17 inches. Okay, so for the meantime, ginawa ko na ang mga ang mga materyales. I mean, nag-prepare na ako. Tinabas ko na itong mga frame na ito, pati itong mga paa, para madali na mag-assemble. Kasi napaka-basic na naman nun, pagputol lang naman at saka pag-prepare. Actually, nandoon na, nakaporma na yon. Wala pang nawe-welding doon. Naka-ano pa lang yun, naka-prepare. Kasi nga gusto kong makita nyo kung i-assemble na lang. I mean, naka-ready na lahat. Hindi ko na pinakita yung pagpuputol kasi napaka-basic na naman nun. Puputulin lang naman ng materyales. At saka pag-prepare, konting pagtutuwid. So, ibig sabihin, naka-ano na yun, naka-prepare na. Pagka natin yung ating project. Okay, so ayan ang yun yung mga pinutol kong materyales. Ito yung pinaka-headboard. Then ito yung pinaka-kama mismo. Wala pa naka-welding dito. Lahat ito ay naka-tawag dito. Naka-forma lang lahat yan. Wala pa naka-spot yan. I-assemble ko pa lang. Okay, yung nasa kabila, panibagong project yun. Saka ko na ipapakita sa inyo yun. Dito muna tayo mag-concentrate. So bago ako magsimula, nag-prepare na rin ako ng diagonal bar, yung diagonal na yun. Okay, yun na ginagamit ko kapag mag-i-eskwala. Hindi na ako nagamit ng mga tawag dito, tri-square or eskwala. Diagonal bar na lang ang ginagamit ko. Pag nakuha na naman ninyo yung pinaka-distansya ng dalawang diagonal, 100% eskwalado na yung ginagawa nyo. Provided na eksakto lahat sa sukat yung haba at saka yung lapad ng materialis ninyo. I mean, ng project nyo. Okay, so sisimulan na natin itong i-assemble. Una ko muna i-assemble itong pinaka-kama mismo. I-eskwala muna yung bawat kanto na ito. Then, saka i-spot yung mga pinakasahig. By the way, ang materialis na ginamit ko rito, bali standard na 3/8. Ang kapal ng flat bar, 1 1/2 ang lapad. Ganon din ang ating mga frame, yung ating angle bar. Standard na 3/8 ang ginamit ko dyan para matatag. So
So ulitin ko, yung ganitong design, ito ay nalulundo ito kapag nalagyan ng load. I mean, pagka nahiga kayo, medyo bababa ng kaunti. Pagka kayo gumalaw, magbabound siya. Then, pagka umalis kayo, I mean, nawalan siya ng load, babalik ulit siya sa dating shape. May memorya yung ating bakal dito. Bumabalik sa dating itsura or dating forma. Okay, by the way, marami na akong ginawang ganitong klaseng design. Actually, dalawang principal na ang ginawan ko ng ganitong mga design na ito. Pati yung ibang kasamahan ko na nagpapagawa ng mga kama, pati double deck, marami na rin akong ginawang design na ganito. Kaya, tested ko na yung kanyang performance. Lahat ng mga ito ay spring type, pero walang spring na nagbabounce. Maski hindi na ito lagyan ng plywood, automatic pagka bili nyo ng pinakakutsyon, papatong nyo na lang, hindi na lumulusot. Hindi na kinakalalagyan pa ng plywood. Okay na yun. Marami na akong mga ginawang ganito. Pati sa bahay, 3 yung ginawa kong ganito, puro double deck. At saka puro detachable lahat. Okay, so ang detachable lang ng kama na ito ay itong headboard. Tatanggalin lang, ito lang ang matatanggal. Then the rest, puro naka-fix. Okay, so sisimulan na natin. By the way, hindi na ako masyado magsasalita pagdating doon sa welding area kasi nga may background sa kapitbahay namin. Baka madali na naman ako ng copyright. Masasayang yung pinagpaguran ko rito. Kaya panoorin nyo na lang kung paano ko ito binibira. Then, obserbahan nyo lang yung galaw at sa kilos ko. At saka siya nga pala, huwag nyo na ako masyadong hanapan ng kompletong PPE. Kasi, para sa akin kasi, medyo sagabal lang kapag kompleto ng PPE. Gaya ng paggamit ng gloves. Sagabal kasi pagka mag-a-align o maglalagay ng materyales. Basta huwag nyo na ako hanapan ng kompletong PPE. Totally kabisado ko na naman may ito ang aking trabaho. Pero sa mga baguhan, ina-advise ko na gumamit yun ng PPE. Isa lang ang pinaka-importante sa lahat. Itong mata ang ating ingatan. Okay, so meron akong goggles. Ito ang pinaka-the best na pinaka-PPE ko. Pero yung sa iba, yung mga gloves, yung mga alam ko na mangyayari sa akin. Alam ko mamumula lahat ng exposed na balat. Kaya ko nang tiisin yun. Kasi babagal ang trabaho kapag kumpleto ako ng PPE. At saka grabe init dito. Okay, so tignan nyo na lang kung paano ako bumibira. Ulitin ko sa mga baguhan, gumamit kayo ng PPE. Huwag nyo ako masyadong gagayahin. Pulutin nyo lang yung magandang nakikita nyo sa akin. Then yung the rest na medyo sablay, medyo kalimutan nyo na lang. Okay, ulitin ko, pagdating doon sa welding area, hindi na ako masyado magsasalita. Baka madali ako ng copyright. Kasi nga medyo malakas ang sound pagdating sa lugar na yun. Sinarado ko nga yung mga pintuan ko para hindi ko masyadong marinig yung sound. Kaya lang, naririnig pa rin yung background. Kaya sisimulan na natin to. Okay, tatanggalin ko na yung sound kasi baka madali ako ng copyright. Panoorin nyo na lang ako.
Okay, recap muna tayo. Okay, yung ginagawa ko kanina, bali, nag-i-skip weld ako. Ibig sabihin, kasi marami itong mga portion na dapat i-welding. Ang ginagawa ko kanina, gitna muna, itong gitnang portion na ito, tapos gitna roon, tapos yung gitna uli, skip weld ang tawag, tapos ganun din dito sa kabila. Nag-welding ako rito, naka-spot lang muna yan. Tapos gitna uli, mga pagitan. Then, yung ginagawa ko kanina, para hindi hindi siya magkaroon ng distortion, kinakabila ko kagad pagka-welding ng flat bar sa isang side. Kinakailangan welding hindi. Ano ba, ito ang flat bar. Pag nag-welding kayo rito, sa kabila din, welding agad. Kasi pagka hindi nyo kinontra yung position ng inyong welding, yung welded portion, at they distort yung bakal, tumatabingi. Kaya kung ganito kahaba yan, kapag kapuro lang sa side na to ang welding ninyo, sa isang side lang, may tendency na lumiko ang ating materialis. Kaya ang ginagawa ko, pagka welding sa kabilang side, pag nag-pull weld dito, pull weld din sa kabilang materialis. I mean sa flat bar, para mawala ang, ma-minimize ang distortion. Okay, so yung mga nando doon, naka-spot weld na yon. Kaya lang itong portion na ito, kinakailangan lahat yan na may pull weld lahat yan. So napakatagal niyan kung aantayin pa natin. So hindi ko na ipapakita yung lahat ng pagpupull weld ng parts. At least nakita nyo kung paano mag-squala. Squalado na yan. Nakaposition na yan. Ipupull weld ko na lang lahat ng joints o lahat ng parts. Then, itutuloy natin yung pag-assemble para hindi masyadong mahaba ang aking video. Kasi matagal yung kapag ipupull ko pa lahat itong portion na to. At least nakaposition na siya, naka-spot na, hindi na siya gagalaw. So hindi na kayo matatakot mag-pull wheel. So yun naman ang importante. I-position muna yung ating pinaka-product o ang ating project. I-spot weld muna, lagyan ng tawag dito ng diagonal bar para hindi na kumilos. Okay, so ready for full weld operation na yun. Okay, for the meantime, hanggang dito lang muna. At ipo-full weld ko na lang yon. Hindi na naman kinakailangan ipakita pa lahat ng pag-welding sa pagpo-full weld. At least nakaporma na yon. Okay, so abang-abangan nyo na yung susunod na gagawin ko rito. Charge ko muna tong phone, hanib na.